Ngayon ay magbabaklas tayo ng karburador ng Toyota 4K. Ito ay Aisin brand. Ayan. Unahin muna nating tanggalin yung bolt dito, yung bolt na yan. Pagkatapos ay tanggalin natin ito. Ang susunod naman nating mga tatanggalin ay yung mga tornilyo niya sa ibabaw. Siya ay may 7 na mga tornilyo. Ito yon: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sunod nating tatanggalin ay itong solenoid. Siya nga pala, ito merong wire ito dito na putol. May isang wire yan na putol. Ito yon, itong wire na to naputol. Inihinang lang yan nung natanggal din, kaya nagkakaroon ng problema sa solenoid. Papalitan na rin natin itong solenoid. Yan ang itsura ng solenoid. Iaangat na natin ngayon itong pinaka air horn nya. Sa air horn nya, meron itong plunger. Ito, tatanggalin nyo lang yan. Ayan. Pagkatapos, meron yang spring dito. May spring yan. Ayun, nandun sa loob may spring. Tatanggalin nyo rin yun. Ayan, may spring. Ito ang tinatawag na floater. Ayan, floater. Natatanggal yan. Meron niyang pin nandito. Ihilahin nyo lang yan, matatanggal na yan. Ayan, tanggal na. Susunod, meron yang ito yung strainer. Tapos meron siyang needle valve.
ang itsura niya. Pagkatapos ito, meron pa yang natatanggal pa yan. Ayan, may spring pa yan sa loob. Ayun, kaya huwag nyo iwawala yan, wala sa repair kit yan. Ang susunod natin tatanggalin yung strainer. Ito, gagamit ka ng screwdriver para matanggal yan. Pipihitin mo dahan-dahan sa pag-ikot dahil malambot lang yan, tanso ito, malambot siya, ingat lang. Ayan, ayan ang strainer. Yan ang strainer. Yan ang itsura nya. Natatanggal pa yan dito, kaya mahigpit na yata. Ayun, konting ikot-ikot lang, natatanggal pa yan. Ayan, butas yan, diretso yan. Ayan, makikita nyo. Ayun, oh. Ayan, meron yan sa repair kit, napapalitan yan. Yan po. Ang susunod natin tatanggalin ay itong power piston. Ayan, meron yang screw, may lock. Tatanggalin natin yan para matanggal ito. Yan ay naglalaro. Ayan, yan yung power piston. Ayan, tanggal na. Ayan, yan ang power piston. Meron pa yung spring. Ayan, spring. Tanggalin na rin natin ito. Tanggalin na rin natin itong gasket. Meron naman yan sa repair kit. Papalitan na rin natin yan dahil luma na. Ayan. Tanggalin na rin natin itong rubber boot nung plunger. Ayan, madali lang yan. Meron naman sa repair kit yan. Sikwatin nyo lang doon, tulak pa ba labas. Ayun na, tanggal na. Ang susunod natin tatanggalin ay ito, yung weights o discharge weight na tinatawag. Tanso yan. Tapos sa pinakailalim yan may bulitas pa yan. Ito ang weights. Ayan. Yung pinakabulitas niya, ayun, nasa loob-looban. Itataob nyo lang yan, lalabas na yan. Kung wala kayong repair kit, huwag nyong iwawala yan. Ayan na ang bulitas. Ayan, maliit lang yan. Ang susunod natin tatanggalin, ito, yung tanso na parang tornilyo na yan, tawag dyan ay slow jet. Gamit lang ng screwdriver.
ginagawa ko, sinusungkit ko siya. Ayan. Yan ang slow jet. Ang susunod natin tatanggalin ay itong primary venturi at secondary venturi. Ito di mo sila mapagpapalit dahil mapapansin niyo mas malaki yung pinaka butas nitong primary venturi kaysa sa secondary venturi. Ayan. Yan ang kaibahan nilang dalawa. Malaki, maliit. May gasket pa yan. Ito, sumama na. Ayan. Papalitan na rin natin yan. Kasama naman sa repair kit yan. Ito secondary venturi. Ayan. Mamaya papakita ko anong kaibahan nilang dalawa. Yung kaibahan nilang dalawa, itong primary venturi, makikita ninyo walang ganito. Yung secondary lang ang merong, hindi ko malaman ang tawag dyan. Yan. Sa secondary meron ganito, primary wala, malaki yung kanyang pinaka ewan, ano ba yan, naiwan yung gasket nung secondary venturi. Ayan, meron din yan sa repair kit. Ang susunod natin tatanggalin ay itong power piston. Ayan. Ayan. Kuha lang tayo ng socket na number 9. Ayan siya. Yan ang power piston. May jettings din yan. Eto. Ayan, may jettings yan. Napapalitan yan. Ewan ko kung nakikita nyo. May numero yan. Dun sa repair kit, walang nakalagay na numero. Pero ito, may nakalagay siyang numero. Ayan. Bumubomba yan. Ayan. Susunod natin tatanggalin ay yung kanyang jettings. Ayun, yung primary jettings nandun at yung secondary nandun sa sulok doon sa dulo. Para matanggal natin yan, tatanggalin ng dalawang tornilyo dito. Wala nang washer itong isa. Ayan. Doon nyo ngayon pipihitin ng screwdriver yung mga jettings. Ayan. Screwdriver lang ang kuha dyan, pinagtatanggal. Tanggalin na natin yung mga jettings.
Ang pagtanggal niyan, susundutin mo lang ng screwdriver yun sa gilid. Ayan na. Saka may ikutin dahan-dahan. Ayan. Ayun, tanggal na. Ayan. Ito yung jettings. Ayan. May numero yan, mamaya. Ewan ko kung nababasa ninyo. Mamaya babasahin natin kung anong numero yan. Yung secondary jettings naman, tanggalin natin. Ayan, tanggal na. May mga washer yan. Ito, wala lang washer. Ito yung secondary jettings. May numero din yan. Ayan. Kaya kung mapapansin ninyo, yung primary jettings may washer. Ito wala. Yung isa. Kaya ibabalik natin sa stock ito. Doon sa primary jettings, mapapansin ninyo, maliit ang butas. Yung sa secondary, malaki ang butas. Ayan. Magkaiba lang numero yan. Ibabalik ko sa stock yung numero. Ito 154. Oo. Yung secondary niya 154, yung primary ay 105, 108 yung kanyang secondary. Yung stock, yung kasama dun sa repair kit, ang kanyang primary 105 at yung secondary ay 135. Ayan na yung mga repair kit ng carburetor na ipapalit natin. Hindi lahat mapapalitan dyan. Ito yung mga luma. Ayan. Tapos ito na yung solenoid na bago. Ayan, yan ang gagamitin natin. Ayan, kabit natin yung mga jettings, yung kanyang primary jet at secondary jet. Ibabalik ko siya sa stock. Yung primary gagawin kong 105, dati ay 108 yung kanyang nakalagay, at yung kanyang secondary jet ay 154. Ibabalik ko siya sa stock na 135. Ayan, yung primary jet malaki butas, maliit ang butas, at yung secondary malaki butas. Unahin natin yung primary jet. Dahan-dahan lang sa pag-ikot, at kailangan may washer. Huwag nyo kalilimutan yung washer. Huwag naman masyado mahigpit, kasi tansco ito, madali lang ding masira pagka nasobrahan ninyo ng ikot. Katamtaman lang. Ayan. Naikabitan natin primary jet. Yung secondary jet ay 135. Hindi ko alam kung kita ninyo. May washer din yun, huwag nyo kalilimutan. Yung dalawang jettings. Normal lang ang ikot. Ayan, yung higpit. Ang susunod ko namang ikakabit ay itong power valve. Yung bago na nasa repair kit ang gagamitin ko. Yung kasing luma may numero, number 42 yung kanya, no. Itong sa repair kit wala nang numero.
pero yung butas mukhang pareho lang. Pero napansin ko medyo sa height parang parehas lang sila sa height, o mababa ng konti. Ayan, pero ito na rin gagamitin ko, yung bago na nasa repair kit. Kailangan higpitan muna, wag naman yung masyadong maigpit na maigpit. Ayan. Alalay lang din ang higpit. Ayan. Yun. Babalik ko na yung mga tornilyo dito sa dalawang butas na ito. May washer din yan. Yung isa walang washer, ginawan ko na lang ng paraan, nagkaroon ng washer. Kailangan may washer para walang leak ng gasolina. Huwag naman masyadong mahigpit. Kakabit na natin ngayon yung kanyang mga venturi, yung primary at secondary venturi. Unahin natin yung primary. Lagay yung gasket. Yung primary venturi, yung malaki ang butas. Secondary, yan yung maliit ang butas. Okay, ang gasket. Kakabit natin ngayon yung kanyang slow jet. Ito yung luma, ito yung bago. Pareho lang ang ulo, walang numero yung replacement na kasama ng repair kit. Ito meron number 42 yung numero. Ayan, pareho lang na may butas sa gilid. Ang napansin ko lang, yung luma malaki na yung butas dito sa dulo. Itong bago
maliit ang butas. Ito na rin bago ang gagamitin ko para sa kanyang slow jet. Dito yan. Yan. Tapos ilalagay na natin yung bulitas dito sa butas na ito kasama yung weights. Ang gagamitin ko na rin na bulitas yung nasa repair kit. Ito, dalawang bulitas yung kasama sa repair kit, isang malaki saka isang maliit. Ang para dito sa butas na yan ay yung malaking bulitas. Yan. Pagkatapos yung weights na gagamitin ko, yun ding weights na luma, yun dati. Ayan. Yun. Kita nyo? Ayan. Ayun yung weights. Ayan. Andun yung bulita sa loob. Ayun. Ayan. Susunod yung spring para dito. Yung luma ang gagamitin ko kasi wala namang kasama sa repair kit yung spring para dito. Ayan. Punta naman tayo ngayon dito sa air horn. Unahin muna natin ikabit itong rubber boot nung plunger. Ito yon, yung plunger. Yung lumang plunger na rin ang gagamitin ko, hindi na yung bagong nasa repair kit. Madali lang ang pagkukan nito, paglalagay. Ayan. Makakabit na yung rubber boot. Pagkatapos ikakabit na natin yung strainer. Ito. Huwag naman masyado mahigpit. Ayan. Katamtaman lang. Ayan. Sunod natin yung kanyang needle valve assembly. Ito yan. May spring. Saka ito. Mauna munang ipapasok yung spring. Ayun. Susunod dito. Ayan. Ayun. Saka ipapasok dito. Ayan. Ayun na siya. Sunod natin yung kanyang power piston saka yung spring. Mauna muna yung spring, tapos itong kanyang power piston. Saka yung kanyang lock, yung screw. Ayan. Ayan. Tamang higpit lang. Ayan. Makalak na yan. Sunod natin yung floater.
Yung floater, ito yan. Tapos may lock dito sa gilid. Ayan. Ikabit natin yung plunger dito. Ayun. Ayan. Ngayon ay ibabalik na natin yung kanyang air horn sa kanyang body at may kasamang bagong gasket. Ayan. Babalik na natin yung mga tornilyo. Ibabalik natin yung bagong solenoid dahil yung luma naputol yung wire dito, kaya ingat lang sa pag-ikot niyan, baka sumabit, maputol na naman. Huwag yung kalilimutan, may washer yan para walang tagas o singaw. Ayan. Tapos hihigpitan na natin. Okay na. Ito na ang kayarian nung karburador na aking pinalitan ng mga replacement parts sa loob. Ayan. Ayan na siya.